Hey, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo sa lahat na nakikinig po sa atin. Ako po si Ka-Coffee. Balik tayo dito kay Digong. Siyempre, hindi pa rin tapos ang usapin patungkol dito sa naging hearing kay Digong o naging hearing ng Quad Committee patungkol po dito sa mga tukhang at sa iba pa pong mga krimen na isinampa dito kay o iniimbestigahan laban dito sa grupo ni Digong at ng kanyang mga kaalyado. Pero napipikon si Digong dito, no? Imagine mo siya siya itong mahilig mang-asar, pero ito, siya ngayon ang pikon. At magsasampa na siya ng kaso dahil sa pinaggagawa sa kanya ni Trillanes. Alam mo, dahil sa mga remarks na yan ng kampo ni Digong, ipinapakita nila na nagiging effective si Trillanes sa pang-aasar sa kanila. Sabihin na natin pang-aasar yan, o sabihin na natin na may intention talaga si Trillanes na guluhin itong buhay ni Digong. Siyempre, galit na galit yan Noon pa yan Ka-Coffee, administrasyon pa lang ni Digong, malalim na, malaki-laki na rin po itong galit na ito ni Trillanes sa administrasyon ni Digong. Pero si Digong, pikon na. Sabi nila kung sino yung mahilig mang-asar ito yung mabilis mapikon. Alam mo, maraming instances diyan sa hearing na makikita mong pikon si Duterte. Sabi niya, sasampalin niya si Trillanes, inambahan niya ito, nababatoy ng microphone, si Laila de Lima, inambahan niya ito na susuntukin. So parang, ikaw tong mahilig mang-asar, ikaw itong pikon. At ito na, magsasampa na raw po ng kaso. Ayan. Naglabas na po ng pahayag, naglabas na po ng statement itong kampo ni Digong na magsasampa daw po sila ng libel case laban dito kay Trillanes dahil sa aligasyon ni Trillanes patungkol dito sa mga bank account ng kanyang pamilya. Pinakita kasi ni Trillanes yung mga bank account at yung mga milyon-milyon na salapi na pumasok dito sa mga bank account na ito ng Duterte na pinaniniwalaan na galing yan sa mga kita o galing suhol yan mula sa ipinagbawal na gamot at kung ano pa man yan. Sige, basahin natin Ka-Coffee itong headline na ito mula sa manilabulletin.com. Duterte to file libel charges versus Trillanes. Mag-prosper kaya ito? Mag-develop kaya itong kaso na ito? At bakit libel lang ang kasong isasampa? Medyo magaan-gaan lang na kaso yan Ka-Coffee. Former President Rodrigo Duterte wants to file a libel case against his staunchest critic, former Senator Antonio Trillanes IV. Actually, mas lalong matutuwa si Trillanes dyan Kasi yan naman talaga ang objective ni Trillanes guluhin itong mga Duterte. At kung sa tingin niya na nagugulo niya na itong mga Duterte, nagiging successful siya dyan, nagiging matagumpay siya. Sa usapin ng ICC, si Trillanes din naman yung isa sa mga kauna-unahan na nag-file ng kaso laban dito sa mga Duterte, na kahit pa paano, nag-bother din Ka-Coffee sa kampo ni Digong. Ang kaso na ito na isasampa ay dahil po sa mga allegation that suspicious funds were funneled into the Duterte family's bank account. Ang sabi nga ng netizens kung totoo yan talaga, o kung hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes na pumasok yung mga salapi na yan, di mag-pirma ka ng bank waiver. Di ba? Pabuksan mo yung bank account mo. Kung wala ka naman talagang itinatago ng milyon-milyon dyan, pabuksan mo yung bank account. Di tapos yung si Trillanes, walang mukhang ihaharap si Trillanes yan kung mapapatunayan ni Duterte na nagsisinungaling si Trillanes. Ang problema, ayaw ni Digong ipa-open yung kanyang bank account. Baka totoo nga itong sinasabi ni Trillanes na itong milyon-milyon na salapi na ito na pumasok sa mga bank account ni Digong. Kasi ayaw niya pabuksan yung kanyang bank account Ayaw niya pumirma sa bank waiver. Willing na nga magpasampal Basta buksan mo lang yan Ipasilip mo lang yung bank account mo na yan. Duterte said this after Trillanes during the House Quad Committee inquiry into the drug war on November 13. Presented bank documents supposedly belonging to the Duterte family showing that 2.4 billion pesos was deposited to Duterte's and Vice President Sara Duterte's bank accounts from 2011 to 2015. Grabe 11, 12, 13, 14, 15. Sa loob lamang po ng 5 taon lang Ka-Coffee, tumataginting po na 2.4 billion pesos ang naglabas-masok sa bank account na ito. Saan galing yun? Sahod ni Digong sa pagka-mayor? Billions of pesos. Sahod ni Inday sa pagka-abogado? Nag-practice ba ito? 2.4 billion pesos. Hawak nila ang Davao that time. Bakit ganyan kalaking pera yan? Ano yan? Yung pondo ng Davao City pumapasok sa bank account nila? Di ba may sariling mga bank account yan? Yung mga lungsod nila? Pero bakit ganyan kalaki yan? 2.4 billion.
Again, madali lang naman pasinungalingan itong sinasabi ni Trillanes eh. Pirmahan niyo yung bank waiver. Alam mo, ito pagpapapirma sa bank waiver, kung ayaw mong pabuksan yan, baka may tinatago ka. Di ba? Mga DDS, tanongin nyo nga kaya si Digong, bakit ayaw niya pumirma ng bank waiver para mapakita yan, nilalaman yan, para papasinungalingan itong sinasabi ni Trillanes. Duterte speaking to a former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo via phone call while Panelo was live on TikTok late Thursday, November 14, said Trillanes should just prove his claims in court. Di ba dapat sila din, patunayan din nila ang kanilang mga sarili? Feeling ko naman si Trillanes, hindi naman yan mag-invento-invento ng mga ganyan dokumento. Ano, gawa-gawa niya na lang yan. May exact figure pa, exact amount pa. Tumawag ako sa iyo kasi yung kasinungalingan ni Trillanes, gusto kong i-konsulta kasi I have to file libel cases against him. Ni isang katiting doon, wala, he said. Uy, wala daw oh. Ayoko na lang magsalita basta ako mag-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabulastugan na fake news. Fake news kaya yan? Yan, maganda yan, ka-coffee. Mag-away-away kayo dyan sa korte. Tama yan, para may makulong at kung sino ang dapat na makulong dyan. And, syempre, sa publiko. Kailangan din malaman ng publiko, baka totoo yan. Paano kung totoo yan, 2.4 billion pesos na yan? Yung pagkapanalo pala ni Digong noong 2016, nabudol lang tayo dyan. Diba? Kung galing pala sa kasinungalingan yan. Kasi yung kanyang imahe noong 2016 elections, mahirap siya. Diba? Nagambag-ambag pa nga yung mga Pilipino mga OFW, nagambag-ambag pa para makapag-raise ng funds para sa kanyang kampanya. Pero sobrang daming natira, ka-coffee. Diba? Millions of pesos ang natira sa mga donasyon. Di naman naibalik yan sa tao Yan, baka diyan kinuha yung reward sa tukhang niya. Grabe ito 2.4 billion pesos. Imaginein mo, napakaraming salapian na pumasok daw allegedly dito sa bank account ni Sara Duterte at ni Digong 2011 to 2015. Ayoko na lang magsalita basta ako magfa-file ng kaso. Patunayan niya sa korte kung puro kabulastugan o fake news. Duterte even claimed that some of his family members' names were misspelled in the documents that Trillanes showed in Congress. The former president likewise explained why he lost his cool with Trillanes. Duterte was seen picking up his mic and acting as if he would throw it at the former senator. Yun nga Bakit ka mapipiko ng todo kung hindi naman pala totoo? Diba? Sa hearing, bakit biglang nagginit yung ulo niya nang parang may binulgar si Trillanes patungkol dyan sa mga bank account na yan? At napakadali lang i-debunk itong mga claims ni Trillanes. Alam na alam ni Digong yan kung paano niya i-debunk. Pakita niya yung bank account niya, yung mga transactions dyan. Hindi man mabubura yan, nakarecord sa banko yan. Sige, kung sinasabi niya, kung totoo talaga yan na 2.4 billion pesos ang pumasok, noong 2011 to 2015, may record ang banko dyan. Di kung maipiprint mo yung transactions na yan, na hindi naman talaga aabot ng 2.4 billion pesos, di sinungaling si Trillanes. Di wala nang maniniwala kay Trillanes, and baka yung ICC hindi na rin maniwala kay Trillanes. And maging favorable pa sa mga Duterte ang magiging desisyon ng ICC kung mapapasinungalingan ni Duterte itong mga pinagsasasabi ni Trillanes. Kasi sirain mo yung credibility ni Trillanes. Yun lang yun Ang number one na nagre-reklamo talaga sa'yo is si Trillanes. Para ang tao hindi maniwala kay Trillanes, sirain mo ang credibility ni Trillanes. Patunayan mo na sinungaling si Trillanes. At magagawa ni Digong yan, mapapatunayan ni Digong na sinungaling si Trillanes kapag maipapakita niya yung kanyang bank transaction records na hindi totoo yung 2.4 billion pesos na pumasok sa kanyang mga bank accounts. Kasi meron si Trillanes hawak ng mga papeles. Madali lang yan Pero bakit hindi kayang gawin ni Digong? Ang tanong dyan, baka meron niya talaga. Baka dyan niya talaga pumasok. Kaya ayaw pabuksan. Kalokohan ang pinapasok niya sa buhay niya. Panira ng ibang tao. Sirain yung puri. And he gets away with it. Sabi ni Dilima. Si Digong nagsabi niya, sabi ni Dilima, ginawa niyo sa akin, pinakulong niyo ako, ginawa niyo ako ng sarili-sariling kwento. Tapos siya nasasabihin ngayon ni Digong. If Trillanes' claims were proven true, Duterte said he would ask his daughter, Vice President Sara Duterte, to step down from her post. Nako,
Ako, hindi na ako naniniwala dyan sa mga ganyan, na magre-resign ako sa pwesto, na pagre-resignin ko yung anak ko, na mag-hang daw siya ng sarili niya, kung ano-ano pa. Maraming ganyang promises si Digong eh. Hindi naman natutupad. Puro joke lang naman. Eventually, sasabihin nila, joke lang naman yan. Ba't kayo naniwala? Meanwhile, Duterte insinuated that Trillanes is being supported by Malacanang in his attacks against his family. The Manila Bulletin tried to get Malacanang's reaction, but it has yet to respond as of a post time. Yung argument na yan, gusto nyo lang kasi maisisi kay PBBM yan. Yung sinasabi nilang si Trillanes, ano daw yan, pakawala daw ng Malacanang yan. Binabayaran ng Malacanang, sinusuhulan niya ng Malacanang para sirain ng mga Duterte. Sino maniniwala sa inyo dyan? Sinasabi nyo lang yan kasi gusto nyo, may masisisi kayo. Gusto ng mga DDS, may masisisi sila na laging kasalanan ni Marcos yan. Bakit kayo pag-iinitan ng Marcos? Presidente na yung Marcos, oh. Presidente na si PBBM. Ano mapapala niya sa inyo? Kung sisirain kayo. Kayo tong mahilig manira, sinisira nyo nga si PBBM eh. Bakit niya pa kayo sisirain? Anong mapapala niya? Stoop down siya sa level ninyo? Hindi na. Presidente na siya, oh. Anong mapapala niya kung sisirain niya si Inday na vice-presidente? Di ba? Pero kayo, kailangan yung malink lagi yan. Kahit si Trillanes yung kaaway nyo, gagawan nyo ng paraan para maisisi kay PBBM. Kaya sinasabi nyo, napakawala itong si Trillanes ng Malacanang. Babay, mag-isip-isip naman kayo dyan ng ibang dahilan. Hindi laging idadawit ninyo si PBBM. Malay ba ni PBBM dyan sa mga pinagsasasabi ni Trillanes? Yung mga records na yan, hindi pa presidente si PBBM eh. Senador pa lang si Trillanes, hawak niya na yung mga records na yan. Tapos ngayon laging kay PBBM yung sisi ninyo, laging Malacanang. Tingnan mo, Duterte insinuated that Trillanes is being supported by Malacanang in his attacks against his family. Ano yun? Suportado daw po ng Malacanang itong si Trillanes. This was not the first time that Trillanes alleged that there were suspicious transactions involving Duterte's bank accounts. In 2016, Trillanes exposed the same bank account which at one time supposedly contained 2.4 billion pesos. Duterte had denied this. Pero madali kasi magsalita. Kailangan mo ng ebidensya, di ba? Hindi ka pwede magsalita na hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes. Show them proof. Diba? Pakita mo na hindi totoo yan. Ito yung mga transactions. Sirang-sira si Trillanes dyan. Kahit sino, wala nang maniniwala kay Trillanes kapag nailabas ni Digong yung mga dokumento na yan. As simple as that eh. Diba? Napakadali lang gawin yan. Anyway, anong komento nyo dyan ka-coffee? Lagay dyan sa ating comment section. At isa pa ka-coffee ha. Ito ha. Good news naman tayo. Good news naman tayo. Natatandaan nyo itong tao na to? Si Glenda Chong. Abay, sinampahan na po yan ng disbarment case. Ito, singit lang ka-coffee ha. Short news lang ito. Sinampahan na po ng disbarment case itong si Glenn Chong dahil po sa pagbabanta niya kay First Lady Liza Araneta Marcos na tsachampalin niya raw ito. Ayan ha, sige, matapang ka ha. Tsachampalin niya raw yan. At recorded pa po yan, may video pa yan na tsachampalin niya. So, sinampahan na po ito ng disbarment case. Nako, mababawasan tayo ng abogado dito ha. Headline po yan ng ABS-CBN. Glenn Chong faces disbarment case for physical threats versus First Lady. Former Biliran Representative Glenn Chong is facing a disbarment case before the Supreme Court for his alleged physical threatening statements against First Lady Liza Araneta Marcos. In the disbarment case filed by attorney Andre De Jesus before the Office of the Bar Confidant of the Supreme Court, Chong allegedly threatened to slap the First Lady twice. The threats were supposedly uttered during the March 12 rally attended by supporters of Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Hindi natin matatandaan yung event na yan eh. Yan yung mga maisog rally nila ka-coffee. Yung pinoprotektahan pa nila si Kibuloy kasi ginagalugad na itong si Kibuloy, hinahabol na siya ng pulisya, pero yung mga tao niya naggandak na mga maisog rally at isa sa kanilang mga resource persons ay itong si Glenn Chong. No, that time napakatapang. Tingnan natin baka mag-apologize ito kay First Lady at ipa-withdraw na lang itong disbarment case na yan dahil mukhang matatanggalan ng lisensya itong si Glenn Chong eh. O, tingnan mo, karma is real. Yan, ilabas sila ang tapang nila dyan. Kay Glenn Chong, labas siya yung tapang niya. O, magmaisog rally ulit sila dyan. Pakampi siya sa mga supporters ni Kibuloy. Kung susuportahan pa siya, di ba? Or else, sa tingin ko, kung ano naman magiging desisyon ng korte dyan, ma-disbar yan, abay, good news sa atin yan. Dahil bastos naman talaga itong si Glenn Chong eh.
Kung ma-disbar siya, edi okay. Edi kung hindi, edi swerte siya, di ba? Swerte siya, yayabang nga lang siya. Pero mas gusto natin na ma-disbar na lang yan. Dahil yung mga ganyang klase ng tao, walang puwang yan sa pagiging abogado. O siya, sige. Anong sa inyo dyan ka-coffee? Comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo? At hindi pa po kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook. Ayan, nasa YouTube po, click lang po na subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon na dyan po sa baba para updated po kayo sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!